Good morning, my dear brothers and sisters. We would like to greet all of you a blessed feast of the Most Holy Trinity. And as I've said, that this is one of the feasts of the Lord during these days that we are already in the ordinary time. Sa susunod po na linggo, ang atin naman pong ipagdiriwang ay yung kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. And our celebration today of the solemnity of the most blessed Trinity of the Father, the Son, and the Holy Spirit is not just placed by the Church or was not just placed by the Church for the sake na may maipagdiwang tayo sa mga araw na ito or for any other reason. No? Parang wala lang. Sige lang, lagay tayo ng piyesta para meron naman tayong pistang maipagdiriwang. No? Ipinagdiriwang po natin yung mga buhay ng mga santo. And almost every day, there are feasts of the saints. We may know it or not. We celebrate the feasts of our places, ng ating mga simbahan at kung saan man po tayo naroroon. Pero sa araw na pong ito, kahit ba na sana, linggo-linggo, araw-araw o oras-oras ay inaalala at pinupuri natin ang Diyos. Today, we hopefully give deeper emphasis, great reverence, and remind ourselves of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit in our lives. Naririto po tayo sa misang ito para ipaalala sa atin ang madalas na marahil nakakalimutan na nating katotohanan. May Diyos. May Diyos. Baka lang po nakakalimutan natin, may Diyos. Kung ano-ano pong ginagawa natin, paalala lang, may Diyos. Baka akala po natin, nag-iisa lang tayo sa laban sa buhay, paalala lang muli, may Diyos. Narito po tayo para hindi lang ipaalala sa akin o ipaalala sa inyo, may Diyos po tayo. And our readings today would like us to open our eyes to this sometimes forgettable fact. Moses was reminding the people, yung Diyos na kasama ninyo sa buhay ninyo, God Himself carried you, God freed you, God saved you. Nagwika ang Panginoon sa inyo, na kasama ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. May Diyos. Saint Paul would tell us in our second reading that there is God because we are not thrown into nowhere, but because there is God, we are being claimed by a loving God. Isang Diyos na ginagawa tayong kasapi ng buhay natin, ng buhay niya. And in our gospel, we've heard the commissioning story of the apostles according to Mark. May Diyos na pangako si Jesus. May Diyos na kinakailangang itatak ang mga alagad sa bawat isa. May Diyos na ipinangako si Jesus na hanggang sa dulo ng daigdig, kasama natin. May Diyos na kasama nila noon. May Diyos na umiibig. May Diyos na hanggang ngayon ay kapiling. Muling paalala, may Diyos. More than for the church to celebrate, this feast is for all of us. Para po sa atin itong kapistahan na ito. Hindi lang para papurihan natin ang Diyos ng mas malalim sa araw na ito. Baka hindi lang din para seryosohin natin ang
pagdadasal ng glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. But for us again to remind ourselves, there is God. Na hindi lang po nakulong ang Diyos o naiwan ng Diyos noong unang panahon. Hindi lamang po naroon ng Diyos nung masaya lang tayo. Hindi lang naroroon ng Diyos nung malakas tayo. Pero may Diyos noon, ngayong nagsisikap tayo at sa mga susunod na araw, nahaharapin natin ang buhay. There is God. God is here today and for the rest of our lives. Pero baka may magsasabi po sa atin, Father, ipinapaalala pala sa araw na ito na may Diyos. Pero bakit po ako naghihirap? Bakit po ako nabibigatan? Bakit po ako sinusubok? Bakit po parang kulang ako? Bakit po parang mabigat ang aking pakiramdam? May Diyos ba sa mga bagay na iyan, Aber? And I will answer you with a big yes. May Diyos na kasama mo para harapin iyan. May Diyos at may mga kaibigan kang nagwiwika para palakasin ang loob mo. May mga Diyos sa mga taong tumutulong sa iyo. May Diyos sa kalooban po natin, sa buhay po natin, para may lakas tayong harapin ang mga hinaharap natin sa buhay na ito. As I have said, this Sunday is also for us to remind ourselves. Alam po natin yung mga talino natin. Alam po natin yung mga abilidad at kapasidad po natin na ginagawa. May mga kanya-kanya po tayong talento rito. Kung tayo lamang ang magpapatakbo ng buhay natin sa mundong ito, mukhang kaya po nating patakbuhin ang mga kanya-kanya po nating sistema. Kaya po nating pakilusin yung mga concerns, yung mga trabaho, yung mga iniisip po natin. Dahil may talino po tayo. May talento po tayo. Pero teka lang po, paalala lang muli, may Diyos. May Diyos pong sasala ng mga iniisip natin, mabuti man o hindi. May Diyos na magbibigay po sa atin ng sandamakmak na inspirasyon so that we can also share that inspiration to others. There is God who will be more than willing to help you plan, execute, and even embrace your life and maybe your plans. There is God who can help you and inspire you more and more. Baka magandang ipaalala rin po, hindi lang sa atin, kundi sa mga tao sa paligid natin, sa mga taong nais bumali sa mga utos ng Diyos. Paalala lang po, may Diyos. Alam ng Diyos anong iniisip natin. Alam ng Diyos anong binabalak natin. May Diyos para, batukan tayo at sabihin, pinapaalala ko lamang, hindi ikaw ang nagpapatakbo ng buhay na ito, ako ang Diyos sa mundong ito. My dear brothers and sisters, like our readings today, and as I've said, this feast, every time that we cling too much to ourselves, o kaya minsang kalimutan na nating ang Diyos ay naroroon lamang ng mga unang panahon, and maybe forget what God can do, feel that God is a far away being, I would like you to do this simple, everyday reminder and maybe prayer. Tap your shoulder, tap your heart.
sabihin po ng maigi at mula sa puso. Kapag may haharapin, kapag may kailangang pagdesisyonan, kung kailangan tayong mapaalalahanan at mapalakas. May Diyos, may Diyos, may Diyos.